So ngayon sa ikalawang bahagi, basahin natin yung isa sa mga unang kauna-unahang epiko sa buong daigdig, ang epiko ni Gilgamesh. Okay. So basahin muna natin yung teksto na isang salin at buod. Sabi ko nga sa inyo kapag epiko, karaniwan hindi na natin nababasa yung original dahil sa sobrang haba, tsaka ito ay nasa anyong patula. So dito sa epikong babasahin natin, ito ay saling buod na sinalin na din binuod. Kaya lang, mapapansin natin sa mga dulong bahagi, may kulang, kaya pinunan ko na lang ito na uh, sariling pagbubuo dun sa nabasa ko din tungkol sa epiko ni Gilgamesh. So, basahin muna natin yung teksto. Okay. So, may bilang siya kasi sa mga parts. Okay. So, nagsimula ang epiko sa pagpapakilala kay Gilgamesh, ang hari ng lungsod ng Uruk, na ang dalawang katlo, sabihin ay two-thirds ng pagkatao ay Diyos at ang sangkatlo ng pagkatao ay tao. Okay. Matipuno, matapang at makapangyarihan. Ngunit mayabang siya at abusado sa kanyang kapangyarihan. Dahil sa kanyang pang-abuso, patuloy na nananalangin ang kanyang mga nasakupan na naway makalaya sila sa kanya. Okay, so yun yung opening ng Epiko ni Gilgamesh. Tinugon ng Diyos ang kanilang dasal. Nagpadala ito ng isang taong kasing lakas ni Gilgamesh, si Enkidu. So si Enkidu, pwedeng ang spell niya ay Enkido, Enkidu. Ano, sa mga sali nakalagay Enkido, pero Enkidu. So kaya makikita niyo sa aking ding presentation, iba-iba yung spelling. Ano, okay. Na lumaking kasama ng mga hayop sa kagubatan. Nagpang-amok, so nagbangga ang dalawa nang sila ay magkita. Nanalo si Gilgamesh. Ngunit sa bandang huli ay naging matalik na magkaibigan sila. So imbis na magpatuloy na mag-away, kasi ang panalangin nga nila ay sana ay bumuti na yung kalagayan nila, yung mga tao kanina, di ba, nananalangin. So, na mabuti na yung kalagayan nila at sana nga daw si Gilgamesh ay maparusahan or parang may isang tao na magpabago kay Gilgamesh. Okay, so ngayon dumating si Enkidu, then nagharap sila. Tapos sa huli, nanalo si Gilgamesh, pero hindi sila naging magkaaway lagi. O, naging magkaaway hanggang dulo, kundi naging matalik na magkaibigan. Dinaglaon ay naging kasama na ni Gilgamesh si Enkidu sa kanyang mga pakikipaglaban. Una, pinatay nila si Humbaba, ang demonyo nagbabantay sa kagubatan ng Sedar. Pinatag nila ang kagubatan. Nang, nang tangkain nilang siraan ang nang tangkain nilang siraan ng Diyos ng si Ishtar na nagpahayag ng pagnanasa kay Gilgamesh, ipinano nito ang toro ng kalangitan upang wasakin ng kalupaang pinatag nila bilang parusa. So actually, si Ishtar ay may gusto kay Gilgamesh, pero para ayaw ni Gilgamesh, kaya naggalit si Ishtar, kaya pinagpadala siya ng toro, pero natalo ito ni Gilgamesh at Enkidu. Hindi pinahintulutan ng mga Diyos ang kanilang kawalan ng paggalang, kaya tinakda nilang dapat mamatay isa sa kanila. Pero dahil nga parang lumalaban si Gilgamesh sa mga Diyos tulad ni Ishtar, so nagkaroon sila ng parang sumpa na isa sa dalawang magkaibigan nito ay mamamatay. At yun ay si Enkidu na namatay dahil sa matinding karamdaman. Pero dito kasi tinapos na namatay. Pero ito yung proseso ng pagkamatay ni Enkidu. Okay. Habang nakarating si Enkidu dahil sa matinding karamdaman, sa sama ng loob ay nasabi niya sa kanyang kaibigan ng ganito: ako ang pumutol ng punong sedar. Ako ang nagpatag ng kagubatan. Ako ang nakapatid kay Humbaba. At ngayon tignan mo kung anong nangyari sa akin. Makinig ka, kaibigan. Okay, ibig sabihin sinasabi niya na ang lakas-lakas lang niya nito, pero bigla siyang mamamatay na. Okay, bigla siyang nanghina. Okay, so tignan mo kung anong nangyari sa akin. So makinig ka, kaibigan, na naginip ako nung isang gabi. Nangangalit ang kalangitan at sinagot ito ng galit din ng sangkalupaan. Sa pagitan ng dalawang ito ay nakatayo ako at sa harap ng isang taong ibon. Malungkot ang kanyang muka at sinabi niya sa akin ng kanyang layon. Mukha siyang vampira. Ang kanyang mga paa ay parang sa leon. Ang kanyang mga kamay ay kasing talim ng kuko ng agila. Sinunggaban niya ako, sinabunutan at kinubabawan, kaya ako ay nabuwal. Pagkatapos na ginawa niyang pakpak ang aking mga kamay, humarap siya sa akin at inilayo sa palasyo ni Irikala, ang reyna ng kadiliman. Patungo sa bahay ng mga sinumang mapunta roon ay hindi na nakababalik. So sabihin sa panaginip niya, pangitain niya, so parang nasa kabilang buhay na si Enkidu. Okay. Sa bahay kung saan ang mga tao ay nakaupo sa kadiliman, alikabok ang kanilang kinakain at luwad, ibig sabihin ng luwad ay puti ang kanilang karne. Ang damit nila ay parang mga ipon na ang pakpak ang tumatakip sa kanilang katawan.
Hindi sila nakakakita ng liwanag, kundi pawang kadiliman. Pumasok ako sa bahay ng alikabok at nakita ko ang dating mga hari ng sandaigdigan na inalisan ng korona habang buhay. Mga makapangyarihan, mga prinsipeng naghahari sa nagdaang panahon. So makikita ninyo, sinasalaysay ni Enkidu na yung mga dating matataas na opisyal doon sa kabilang buhay ay wala lang. So para mga simpleng tao, tingnan mo kumakain ng alikabok, 'di ba? Ang luwad nila ay karne. Ibig sabihin, hindi nadala ng mga hari o yung mga prinsipe yung kanilang kagitingan at karangyaan doon sa kabilang buhay. Okay. So sila na minsan naging mga Diyos tulad nila Ano at Enlil ay mga alipin ngayon na tagadala na lamang ng mga karne at tagasalok ng tubig sa bahay ng mga alikabok. Naroon din ang mga nakatataas na pari at kanilang mga sakristan. May mga tagapagsilbi sa templo at nandun si Itana, ang hari ng Kish, na minsan inilipad ng agila sa kalangitan. So sinasalaysay dito ni Enkidu yung kanyang nakita o parang pangitain doon sa kanyang panaginip. Okay. Nakita ko rin si Samuga ng hari ng mga tupa. Naroon din si Ereshkigal, ang rina ng kalaliman, at si Belit Sheri na nakayuko sa harap niya, ang tagatala ng Diyos at tagapag-ingat ng aklat ng mga patay. Kinuha niya ang talaan, tumingin sa akin na nagtanong, sinong nagdala sa rito? Nagising akong putlang-putla, so doon natapos yung kanyang panaginip. Naguguluhan ako, nag-iisang tinatahakang kagubatan at takot na takot. Pinunit ni Gilgamesh ang kanyang damit at pinunasan niya ang kanyang luha. Umiyak siya ng umiyak. Sinabi niya kay Enkidu, sino sa mga kapangyarihan sa urok ang may ganitong karunungan? Maraming di ka panipaniwalang pangyayari ang nahayag. Bakit ganyan ang nilalaman ng iyong puso? Hindi ka panipaniwala at nakatatakot na panaginip. Kailangan itong mapaniwala bagamat ito'y nagdudulot ng katatakutan sapagkat ito'y nagpapahayag ng mga matinding kalungkutan ay maaaring dumating kahit sa isang napakalusog mong tao. So yung tinutukoy rito ay si Enkidu na sobrang matapang, malusog, pero dinampuan ng sakit. Then nakakita pa siya ng isang nakakatakot na panaginip na kahit na ikaw malakas, at si Gilgamesh ka nga naiyak kahit siya ay hari, pagdating sa kabilang buhay, ikaw ay alipin. Okay, ikaw ay kumbaga walang kwenta. So karaniwang tao ka lang din pagdating mo sa kabilang buhay. Mananalangin ako sa mga dakilang Diyos dahil ginamit niya ang aking kaibigan upang mahayag ang kasasapitan ng sinuman sa pamamagitan ng panaginip. Pero naging thankful din siya kasi parang doon niya na-realize na niya o parang siya may nag-iisip na siya ngayon kung ano kaya yung pwede niyang gawin para hindi siya sumapit sa ganun, hindi siya sumapit sa kabilang buhay o hindi siya sapitin yung kasama ang tinasabi ni Enkidu na maaari niya sapitin sa kabilang buhay. Natapos ang panaginip ni Enkidu at nakaratay pa rin siya sa karamdaman. Araw-araw ay palala ng palala ang kanyang karamdaman. Sinabi niya kay Gilgamesh, minsan ay binigyan mo ako ng buhay. Ngayon ay wala na ako kahit na ano. Sa ikatlong araw ng kanyang pagkakaratay, itinawag ni Enkidu sa Gilgamesh upang siya itayo. Mahinang-mahina na siya at ang kanyang mga mata ay halos di na makakita sa kaiiyak. Inabot pa ng 10 araw ang kanyang pagdalamhati hanggang 12 araw. Tinawag niya si Gilgamesh, kaibigan, pinarusahan ako ng mga dakilang Diyos at mamamatay akong kahiya-hiya. Hindi ako mamamatay tulad ng mga namatay sa labanan. Natatakot akong mamatay. Ngunit maligaya ang taong namatay sa pakikipaglaban. So, parang nagsiself-pity rin siya kasi imbis na dahil nga sa sobrang lakas niya, imbis na mamatay siya sa digmaan, nakarangalan daw kapag namatay siya sa digmaan, namatay siya sa isang sakit. Mamatay siya sa isang karamdaman. Okay. Kaya katulad kung nakahihiya ang pagkamatay, iniyakan ni Gilgamesh ang kanyang kaibigan. So pinagluksan ni Gilgamesh ang pagkamatay ng kanyang kaibigan sa loob ng 7 araw at 7 gabi. Sa huli, pinagpatayo niya ito ng estatwa sa tulong ng kanyang mga tao bilang alaala. So makikita natin, actually tapos na itong part na ito ng buod. Makikita natin dito na um, parang may realization na si Gilgamesh sa kanyang buhay dahil kay Enkidu. So kung dati ay malupit at masamang hari. So ngayon, ano kaya yung nagbago kay Gilgamesh? Okay, tignan natin. Okay. So, tignan muna natin yung kasaysayan. Ang kabuuan ng teksto ng epiko ni Gilgamesh ay binubuo daw ng hindi na kumpletong 12 tabletang bato na nasa wikang Akkadian na natagpuan sa kalagitnaan ng 9th siglo na kasama ng mga kagamitang paniniwala ang silid-aklatan ng hari ng Assyria na si Panipal, okay, na naghari mula sa Sardis State hanggang 627 BCE. So actually, ang epiko ni Gilgamesh, kung papag-uusapan natin ang unang sibilisasyon, makikita nyo o mababasa nyo na isa yung epiko ni Gilgamesh sa mga panitikan na
lumaganap na noong panahon na yun. Kaya itong kopya na nasa Assyria ay malamang ito ay mga kopyang nagpasalin-salin na lamang. Lalo na kung sobrang modernisado naman kasi tignan nyo, meron ng library. So pero noong ika-19th siglo lang siya natagpuan. Siguro kaya din walang limbag o wala tayong nakis ng epiko na ito, hindi siya ganun kasikat, ay dahil nga kadidiscovery lamang ito. Okay. So ito yung halimbawang tableta ng bato na bahagi ng epiko daw ni Gilgamesh. Okay. So tignan natin yung katangian ni Gilgamesh kasi dito sinusuri na natin kung bakit siya epiko. Okay. So dito makikita natin na Gilgamesh ay anak ng Diyosong si mismo na tangharing si Lugalbanda. So Diyos at tao, kaya makita nyo, 2/3 ng kanyang pagkatao ay Diyos. Bakit? Kasi sa nanay siya galing. O, yung nanay niya ay Diyosa. So ibig sabihin kasi yung dugo na dumadaloy doon, 2/3 ng kanyang dugo ay galing sa nanay niya. Then 1/3 ng dugo ay galing sa kanyang tatay na isang tao, isang hari. So yung katangian niya, matipuno, matapang, makapangyarihan, ngunit mayabang siya at abusado sa kanyang mga kapangyarihan. Actually, pag nabasa niyo yung isang buod ng Epiko ni Gilgamesh, kaya sinabi siyang abusado kasi may mga kwento doon na bago ikasal ang isang babae, inaabuso muna niya. So sexual, inaabuso niya sexual. Actually, may isa pang usap-usapan dyan yung word na fuck, yung F-U-C-K. Kasi acronym daw yan na for negation under the consent of the king. Ibig sabihin, bago ikasal ang isang babae, kailangan humingi ka ng consent sa hari. So parang si hari muna bago yung asawa mo, parang gano'n. So yung word na F-U-C-K. So kaya parang ano daw yung acronym na for negation under the consent of the king. So yun nga, hingi ka ng consent sa hari sa paraang pakipagtalik o sexually. Okay. So yun yung kanyang katangian bilang isang hari. So yun itong mahalagang pangyayari sa epic, reviewin lang natin yung pagpapakilala kay Gilgamesh, yung pagdalangin ng mga taga-uruk na sana may dumating para baguhin si Gilgamesh o para maging mabuting hari si Gilgamesh. Then pinadala si Enkidu, so naglaban sila, naging magkaibigan sila, o pag-aakit ni Ishtar kay Gilgamesh at ang pagpapadala nito ng Torah pero natalo nila ito. So pinarasahan si Gilgamesh sa pamamagitan ng pagkakasakit at pagpanaw ni Enkidu. So paghihingalo ni Enkidu, pagkamatay ni Enkidu. So ngayon, nung namatay na si Enkidu, dito na puro yung buod kanina. So kukwento ko na lang 5 bullets na yan. So nung namatay si Enkidu, ngayon si Gilgamesh nag-alala na rin para sa kanyang buhay. Tulad ng naging panaginip niya, parang, di ba sinabi niya na karaniwang tao na lang pala siya pagdating ng kabilang buhay. So ngayon nag-alala siya para sa kanya. Kaya ngayon naghanap siya ng paraan para magkaroon siya ng immortalidad, para hindi siya mamatay. Okay, so sa paghahanap niya ng immortalidad, may nakapagsabi sa kanya o merong nakapagsabi sa kanya na tanungin si Utnapishtim. So si Utnapishtim ay isa sa mga tao na nakakuha daw ng immortality. So actually si Utnapishtim ay nasa mga kwento patungkol sa bahang gunaw. So sa parang version ni Noah kung saan isa si Utnapishtim sa mga taong nakaligtas ay pinagkalooban ng Diyos ng habang buhay o mahabang o immortalidad. Kaya nga nagpunta si Gilgamesh kay Utnapishtim para manghingi siya ng tulong. Parang gusto niyang magkaroon ng immortality para di siya mamatay at maging kahawa-awang kasasapitan tulad ng panaginip ni Enkidu. Pero ngayon, sa paghahanap niya ng immortalidad, nagharap sila ni Utnapishtim at sinabi ni Utnapishtim yung sekreto. Kaya ang sinabi ni Utnapishtim ng sekreto sa kanya, merong halaman ng buhay. Kaya lang, ito ay napapaligiran ng mga diablo o demonyo. Yung kailangan mo matalo yung mga demonyo para makuha mo yung halaman ng buhay. So, pero marami daw nagtataka kung ano yung halaman ng buhay na yun, pero walang nagtatagumpay. So, sabi ni Utnapishtim, hindi ka man makapagtagumpay, merong iniwan si Utnapishtim na nakataga sa kanya. Sabi niya, ang immortalidad kasi, hindi naman siya lang ay habang buhay kang buhay. So, immortality daw, parang nasa leadership rin niya yan bilang hari. So, parang halimbawa, kung gusto mo daw maging immortal sa mga tao mo na nasasakupan mo, gumawa ka ng mga bagay na mabuti para maalala ka nila habang buhay yung mga tao. Habang buhay ka nilang maaalala. Kumbaga, kahit patay na si Gilgamesh, maaalala pa rin siya ng mga tao dahil sa kanyang mabuting ginawa. So doon, hindi pinag-isipan ni Gilgamesh mabuti yun, pero pinush pa rin niya o patuloy pa rin siya sa paghahanap ng halaman ng buhay ayon sa turo ni Utnapishtim. Then ngayon habang naghahanap siya ng halaman ng buhay, nakalaban niya doon yung 12 demonyong nagkakaisang demonyo o kadiliman. Okay. So ngayon, nung makukuha na niya yung halaman ng buhay, may isang serpiente naman o isang malaking ahas na kung saan
yun yung pumigil sa kanya. Yun yung nakakuha ng halaman ng buhay. Kaya hindi siya nagtagumpay. Kaya nung pag bumalik siya si Gilgamesh sa Uruk, kung saan habang naglalakbay siya pabalik, doon niya naaalala yung mga sinabi sa kanya ni Utnapishtim at yung sinabi sa kanya ni Enkidu. So, doon niya napagtanto na ang immortalidad pala, yung pangangalaga sa mortality. So, ibig sabihin, pag inalagaan mo yung mortalidad, o pag pinayabang mo yung mortality, parang sa government, pag pinayabang mo o naging mabuting leader ka, kahit patay ka na, kikilalanin ka ng mga tao paulit-ulit. Di ba? Halimbawa, mga bayani natin, Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, halimbawa. So, kahit patay na sila, lagi at laging maaalala. Kumbaga, sila ay immortal sa atin. Immortal sila sa ating mga alaala. So, ganun yung konsepto ng sinasabi ng Tapishtim na immortalidad ay pangangalaga sa mortalidad. So, kaya pagbalik ni Gilgamesh sa Uruk, yun, naging mabuting hari si Gilgamesh. Okay. So, ngayon tignan natin yung pagsusuri na ginawa ko tungkol sa epikong ito. Una yung kabayanihan ni Gilgamesh. Ito ang simula o susi ng iba pang kabayanihan ni Gilgamesh, yung kanyang pagkapanganak. Ang pagkakapanganak niya na tatlong Diyos at isang tatlong tao. So, ang tanging niyang suliranin na yung kanyang pagiging tao na kinakailangan niyang marap sa kamatayan. So, tandaan natin kaya ang mga Diyos noon at Diyosa, pag hindi pure, namamatay. Okay. So, meron naman, pag natalo ka, parang natalo ka sa labanan, ng mas makapangyarihang Diyos sa'yo, mamamatay ka din. So, pero sa katangian ni Gilgamesh, hindi kasi siya pwedeng maging immortal dahil meron siyang dugong tao. Okay. Na kailangan niyang mamatay. Okay. So, kabayanihan ni Gilgamesh yung pakikipagsapalaran kasama ang mga Diyos at Diyos ang paglikha ng Diyos kay Enkidu upang hamunin si Gilgamesh ang kanilang pagpatay sa halimon na si Humbaba, isang torong mula kay Ishtar na Diyos ng pag-ibigan, sa dahilan ng pagkakaparusa kay Enkidu. Ang mga pangyayari ito ang nagturo kay Gilgamesh ng pag-ibig at pagtitiwala, ang kahulugan ng kamatayan at ang kahalagahan ng buhay. So, actually, yung si Enkidu, kala kasi ng mga taga-Uruk, di ba, nabigo, hindi si Enkidu yung sagot sa dasal. Pero nagsimula kasi yung character development ni Gilgamesh nung makilala niya at maging kaibigan niya si Enkidu. So, natupad pa rin yung dasal ng mga taga-Uruk na magkaroon ng tao o magkaroon ng isang pangyayaring babago kay Gilgamesh. At yun nga ay si Enkidu. Hindi sa masamang paraan, hindi matalo at papalitan bilang hari, kundi mapagbago si Gilgamesh. So, paghahanap ng halaman ng buhay, dahil sa pagkamatay ni Enkidu, nag-alala si Gilgamesh para sa kanyang buhay. Nagsimula siyang hanapin ng isang halaman na nagbibigay ng walang hanggang buhay. Nagtungo si Gilgamesh sa dalawang nagkakaisang kadiliman upang hanapin ng halaman. Hinanap niya ito kay Utnapishtim, ang tanging nakaligtas sa bahang gunaw at pinagkalooban ng Diyos na walang hanggang buhay. Ang paraan ng pagkakaroon ng walang hanggang buhay. So sinabi niya isang halaman na nakapagbibigay ng kanyang hinahanap, subalit sinabi ng kanyang walang permanente sa mundo. Ngunit nang ito ay nakuha niya na, saka naman ito inagaw ng isang serpiente. So, pinakita rin dito sa part na ito yung pakikipaglaban o kabayanihan ni Gilgamesh. Kasi di ba kwento ng kabayanihan ang epiko. Okay? At panghuli, yung naging mabuting hari si Gilgamesh at doon nga yung kanyang quotation na ang immortalidad ay ang pangangalaga sa mortalidad. So sa ganoong paraan ay maaalala ka ng tao sa iyong pagkahabang buhay. So doon na nagtatapos yung kwento ng kabayanihan o yung epiko ni Gilgamesh. Okay, so sana ay intindihan niyo at masasagutin niyo yung written works niyo tungkol sa epiko ni Gilgamesh. Okay, so doon na nagtatapos yung ating pagtalakay at maraming salamat sa inyong pakikinig.